Mabigo nga ba si Koopman na ilabas mga kababayan? O etong si Kaufman na ilabas mga kababayan etong si Duterte? Di ba nung nakaraang araw tuwan-tuwa yung mga didishet dahil nga makakalaya na daw po etong si Digong. At meron na daw pong bansa na tumanggap dito kay Duterte mga kababayan o handang tumanggap dito daw po kay Duterte kung sakaling pagkalooban po ito ng interim release. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman ang sinasabi po dito sa Manila Standard, the Manila Standard, sabi po dito mga kababayan, Duterte ayaw ampunin ng Australia at saka daw po ng Belgium. Ibig sabihin, 20 bansa yung may ayaw na ampunin etong si dating Pangulong Duterte. So sabi po dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman ha. Yan. Kapwa tumanggi ang Australia at saka Belgium na maging host country sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Sinabi ng abogado at assistant counsel sa ICC na si Attorney Cristina Conti na sa record ay walang bansa ang gustong maging host ni Duterte or gustong tumanggap dito po kay Digong. Di ngayon mga kababayan, tanggal yung yabang ng mga didishet. Di ba sinasabi nila nung una, hindi makakalaya na si Tatay Digong kasi may bansa ng handang tumanggap. Konting panahon na lang makakalaya na si Tatay Digong kasi may interim release na at magaling etong si Koopman. Ano nangyari mga kababayan? Pagkakaalam ko parang madi-deny pa ata or na-deny na yung request nila mga kababayan na interim release. Tapos ang pinakamasakla pa dito, walang bansa ang gustong mag-ampon dito po kay Duterte. Ano po ngayon mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, there's no country on record that has accepting to be willing as host a third country in the interim release of the former president and Belgium decline. Ani po nitong si Conti mga kababayan noong Biyernes. Ibig sabihin wala daw pong bansa na gustong tumanggap or mag-ampon dito daw po kay Duterte mga kababayan kung sakaling mapagkalooban po ito ng interim release. Sabi pa dito, si Duterte ay nakakulong sa ICC. Ayan, tama ba? Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands mula noong Marso. Nahaharap si Duterte mga kababayan sa mga kasong crimes against humanity dahil sa madugong kampanya laban po sa ipinagbabawal na bato na ikinasawi ng libu-libong mga katao mga kababayan. Naghain ng musyon noong Hunyo 12 ang abogado ni Duterte na humihingi ng pansamantalang paglaya sa isang hindi isiniwalat na bansa. Matatandaan na inamin din ni Vice President Sara Duterte na isinasaalang-alang ng kanyang ama ang Australia pero itinanggi na ang kanyang pagbisita sa Melbourne noong nakaraang buwan ay konektado sa petisyon. Ang Australia ay isang signatory sa Rome Statute pero nilinaw na hindi ito mag-host sa dating pinuno. Ibig sabihin, mga kababayan, ang paraan na lamang po pala na nakikita ng kampo ni Duterte na bansa na pwedeng tumanggap ng interim release nitong si Digong Australia. Kaso nga lang ang problema, yung Australia po mga kababayan ay naglabas ng kanilang pahayag na hindi po nila tinatanggap eto pong si Duterte or sa madalit salita tumatanggi sila na tanggapin etong si Digong. Akala ko ba etong si Duterte ay kilala sa iba't ibang panig ng bansa? Akala ko ba may mga tao na gustong tumanggap dito kay Duterte? Bakit ngayon mga kababayan, yung mga bansa na nakikita po nila na possible na pwedeng tumanggap dito po kay Digong ay ayaw tanggapin etong si Digong. Ano po sabi pa dito, samantala tahasang itinanggi din ng Belgium ang kahilingan na maging host sa interim release ni Duterte. Binanggit ni Conti na karaniwang tinatanggihan ng ICC ang pansamantalang pagpapalaya para sa mga kinasuhan ng malalang krimen tulad ng genocide o mga krimen laban sa sangkatauhan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po ay malaking sampal sa mga taga-suporta ni Digong at mismong sa mga abogado ni Duterte dahil nagyabang sila nung una na sinasabi nila na makakalaya na at may tumanggap na bansa dito kay Duterte pero kalaunan yung mga bansa pala na tinitingnan nila at tinututukan nila na posibleng tumanggap kay Digong ayaw palang ampunin si Duterte. Etong si Digong mga kababayan. At ngayon, since lumabas yung balitang yan na wala palang bansa or walang mga bansa na gustong mag-ampon dito kay Duterte katulad ditong Australia at netong Belgium, bigla pong naglabas
ng pahayag etong si Sara Duterte at itinatanggi po niya na humingi daw po siya mga kababayan ng tulong sa Australia para ampunin etong si Duterte mga kababayan doon kung sakaling mapagkalooban ng interim release. So ngayon i-play po natin na ito, nakita nating balita galing po sa News 5. Sabi po dito, VP Sara Duterte hinamon ng palasyo na isa publiko ang dahilan ng kanyang Australia trip. So ito i-play po natin. Tinanggi ni Vice President Sara Duterte na lumapit siya sa gobyerno ng Australia para sa interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Hamon naman ng Malacanang, dapat isa publiko ng bise ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa Australia. Nasa frontline Ay, Ma'am Susette Tibor, may galab shoutout po ha. ng balitang yan si Camille Samonte. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. It is clearly politically motivated. Noong isang linggo nang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa Australia bilang suporta yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity na nag-ugat sa madugong gyera kontra droga. Sabi ni VP Sara, personal trip ang mga biyahe niya abroad. Hamon ng Malacanang, sabihin ni VP Sara ang tunay na ipinunta niya sa Australia. Sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Tama! Pero Kasi saan ka nagkatala mga kababayan nung una ay pinagmamalaki nila na tatanggapin ng Australia or may bansa nang gustong tumanggap kay Duterte. Tapos nung itinanggi na nung mga bansang yon, natatanggapin nila itong si Duterte, biglang kabeg si Vice President Sara Duterte at sinasabi na hindi naman daw sila humihingi ng tulong sa Australia para po dito sa pansamantalang kalayaan or pagtanggap dito kay Duterte kung sakaling mapagkalooban nito ng pansamantalang kalayaan. Yan mga kababayan ang galawan. Yung galawan ni Sara Duterte ay galawan din ng mga DD-shit na kapag ka nasusukol na, biglang tanggi na at biglang nagbabago na at paiba-iba na yung sinasabi. pang personal trip. Dapat din daw malaman kung sino ang gumastos sa kanyang mga kasama sa trip. Ayon mismo kay VP Sara, habang nasa Australia siya ay sinubukan niyang makipag-usap kay Australian Foreign Minister Penny Wong para iparating ang sitwasyon ng kanyang ama sa ICC detention facility. Pero hindi ito nangyari dahil hindi available si Wong. Kinumpirma naman ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na doon manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. Sabi pa ng source, hindi rin daw ikukonsidera ng Australia ang request ng kampo ni Duterte. Ang ICC daw ang dapat na magdesisyon sa interim release ni Duterte, alinsunod sa Rome Statute. Kanina, nasa Davao na si VP Sara para pangunahan ang oath-taking ng ilang opisyal. Nang makapanayam ng media ang bise, itinanggi niyang lumapit sila sa gobyerno ng Australia para hilingin doon manatili ang kanilang ama. Di ba? Sabi ko sa inyo pabago-bago ang sinasabi ng ating pakalawang Pangulo Wala kasing isang salita. Si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kaya kahit yung ibang bansa, tinatanggihan na po sila Kasi nga mga kababayan, sino ba naman ang utu-uto na tatanggap sa isang tao na may matinding kinakaharap na kaso? At ang isa pa dyan mga kababayan, alam naman po natin na wala talagang kasiguraduhan na magkakaroon ng pansamantalang kalayaan etong si former President Rodrigo Duterte. Kaya nga mga kababayan, mabigat po yung kaso na kinakaharap ni Digong. First off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about diba, tangge? release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng ICC kaugnay ng interim release ni Digong. Ang Malacanang naman, binigyan ng proteksyon ang mga testigo sa ICC. May basbas daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tuloy na agad natin yan dito mga kababayan. Kasi sobrang nakakainsulto nga daw naman yung ginagawa po ng ating gobyerno mga kababayan na na pagbibigay daw po mga kababayan sa ICC ng mga ebidensya. Kasi kung tutuusin mga kababayan, sinasabi ng ating gobyerno na hindi po sila makikipagtulungan sa ICC. Pero mga kababayan, meron daw pong binanggit itong si Secretary Boying Remulla na naging dahilan para masabi ni Sara Duterte na nakakainsulto ang pagbibigay sa ICC ng investigasyon sa mga kaso ng pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Ayon po yan kay Sara Duterte. So ito, i-play po natin mga kababayan. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside? Alam nyo kasi mga kababayan, eto tandaan nyo kaya po kasi nagkaroon ng kaso itong si Duterte sa International Criminal Court kasi meron po tayong mga kababayang Pilipino na nagsampa po ng kaso doon. Dahil nga dito nararamdaman ng mga kababayang Pilipino po natin na wala po silang makukuhang hustisya kasi nga ang kalaban po nila ay mabigat na tao. Sa madalit salita, talagang matibay na pader na mahirap banggain. Dahil dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang isa pa ay may malawak na koneksyon na kahit yung mga senador kayang kontrolin ng mga taong ito. So ngayon, yan yung naging dahilan mga kababayan para magsampa ng kaso sa International Criminal Court. Eto mga kababayang Pilipino po natin na humihingi ng hustisya. So ngayon, kung titingnan ninyo yung sinasabi ni Sara Duterte na insulto sa mga hukuman natin dito sa Pilipinas, yung pagdadala ng kaso doon po sa International Criminal Court, parang hindi naman natin nakikita na insulto yan. Kasi nga, yan po mga kababayan, kagustuhan din ng mga kababayang Pilipino po natin na dalhin doon ang kaso dahil doon nila nararamdaman na makukuha po nila ang hustisya doon sa mga ginawang pagpaslang sa kanilang mga mahal sa buhay, dulot ng masamang epekto ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Philippine territory. So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Naunang sinabi ni Secretary Remulla na mahirap patunayan ang mga kaso rito dahil sa umano'y pagkawala ng ebidensya at pagtanggi ng mga sangkot na magsalita. Tsaka kung tutusin mga kababayan, nung umalis tayo sa Rome Statute nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nangako kasi sila na magkakaroon sila ng sariling investigasyon patungkol po sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Kaso nga lang ang problema, hindi naman po sila nagkaroon ng hindi naman po sila nagsagawa ng pag-iimbestiga. Bagkos mga kababayan, pinagtakpan pa nila ng pinagtakpan na naging dahilan para dalhin ng mga kababayang Pilipino po natin yung kaso sa International Criminal Court. Kasi nga, paano ba naman magkakaroon ng investigasyon dito sa Pilipinas kung mismong yung presidente ay kasabwat? Kaya ayon sa kalihip, ay ibinibigay na nila ito sa ICC. Pero hindi aniya ito nangangahulugang balak ng Pilipinas na muling sumali sa Rome Statute na nagtatag sa nasabing hukuman. Ngunit para kay VP Duterte, insulto sa mga Pilipino, lalo na sa mga hukom ng bansa, ang pagpapasa ng kaso sa isang banyagang jurisdiksyon. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin sa Mas nakaka-insulto bilang isang Pilipino kung hindi mabibigyan ng hustisya yung mga inosenteng nadamay sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato
na wala namang pinuntahan mga kababayan dahil hindi naman sila nagtagumpay. Yun ang mas nakakainsulto. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan ano ba mas nakakainsulto? Yung gumawa ng paraan para makuha yung hustisya? Or baliwalain na lamang mga kababayan yung hustisya at katarungan para sa mga kababayang Pilipino po natin na humihingi ng hustisya? Di ba mas nakakainsulto na hindi mabigyan ng hustisya mga kababayan yung iba mga kababayang Pilipino po natin hanggang ngayon ay nag-aasam na magkaroon ng hustisya. Ano po yun talaga ang literal na nakakainsulto? Nakakainsulto siya. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, tila walang konkretong plano ang administrasyon para sa mga Pilipinong apektado sa Israel-Iran conflict. Ngunit mayroong plano para sa mga testigo laban sa kalaban sa politika. Ito'y matapos pagbigyan ng Department of Justice ang hiling ng International Criminal Court na proteksyon para sa mga testigo sa war on drugs. This is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila. Alam nyo, itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wala daw plano yung mga kababayan, yung gobyerno natin para po dun sa mga kababayang Pilipino po natin na naandyan dyan sa Middle East na apektado ng gera. Alam naman po natin na pangalawang Pangulo siya ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi niya tulungan ng Presidente na gumawa ng paraan para makuha yung mga kababayang OFW po natin na apektado ng gera dyan po sa Middle East? Hindi yung puro pagpapa-interview lamang po siya, pagpapa-presscon at paninisi sa gobyerno. Tandaan nyo, hindi lang si Presidente ang iniluklok ng mga kababayang Pilipino po natin. Kung hindi, pati itong si Sara Duterte. Dapat gumagawa siya ng paraan para tulungan ng Presidente natin na matulungan yung mga kababayan po nating OFW. Hindi yung puro paninisi lang sa ating Presidente yung alam niya. Para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. Para kay Vice President Duterte, political scapegoating ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon kung saan kapag wala umanong nangyayari sa administrasyon, ang kanilang solusyon ay ituro ang sisi sa ibang tao. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan mga kababayan napakaliwanag naman. Kung titingnan nyo mabuti itong mga pinagsasasabing ito ni Vice President Sara Duterte, parang ang dating kasi hindi siya iniluklok ng sambayan ng Pilipino. Maliwanag naman na ibinoto siya ng taong bayan para magtrabaho at tulungan ng Presidente na matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Ang problema, parang lahat na lang ng trabaho inaasa niya sa Presidente. Tapos kapag may mga pagkukulang pa, isisisi niya pa sa Presidente. Hindi niya siguro nakikita na yung kanyang sarili ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ngayon kung nakikita niya na kailangan tulungan yung mga kababayang OFW po natin na apektado ng gera, dapat gumawa siya ng paraan para matulungan yung mga kababayang Pilipino natin. Ayon, hindi lang yung puro iaasa niya sa gobyerno ni PBBM, iaasa niya sa Presidente. Tandaan po natin, parte ng gobyerno ng Pilipinas etong si Sara Duterte dahil pangalawang Pangulo po siya ng Republika ng Pilipinas. Dapat nagtatrabaho siya at tinutulungan niya si PBBM para makatulong sa mga kababayang OFW po natin na apektado ng gera dyan po sa Middle East. Ano po mga kababayan? Anyway, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dito sa pagtanggi ng ibang bansa dito po sa pagkupkop kay Duterte kung sakaling mapagkalooban po ito ng pansamantalang kalayaan. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo. Hingil din po sa pagpabagubagong salita or pabagubagong sinasabi ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So comment below na lamang po.